Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo itong mapapanood nyo na mga proyekto sa Ilocos Norte. Ibinisto ng isang vlogger na si Madarahog. Yung mga road widening, yung mga ghost flood control project ay hindi pala nagagawa mga kababayan. Itong nakakagulat kasi yung road widening, wala namang ni road widening mga kababayan. So, panoorin nyo itong mapapanood nyo sa video na ipapakita ni Jesus Bosidoke na si Madarahog. Eto na mga kababayan, bakit kaya hindi ito pinupuntahan ni Vince Dizon, no? Itong Ilocos Norte, yun lang nakakapagtataka. At sabi pa ni Madarahog dito, proyekto daw ito ni Sandro Marcos. Halaka mga kababayan. Ito na po, panoorin natin. Ngayon sa kilometer 0490 ng Apayao Ilocos Norte Road, no? Ilocos Norte Apayao Road rather. Ito ay isang project ng DPWH ng Ilocos Norte First Engineering District. Ang kontraktor ito ay Sedec Builders. Road widening ito. Ang kanyang Ayan, DPWH Ilocos Norte, First District Engineering Office. Ayan, sino po ba ang First District, no, na congressman? So, mamaya yan project natin. number Search nga natin kung sino ang First District ng congressman ng Ilocos Norte. First District Congressman Ilocos Norte. Ito nga. So, tuloy natin. is 25 double alpha 0. Ang lumabas ay si Congressman Sandro Marcos. Nako. Proyekto pa lang talaga to ni Sandro Marcos, guys. 012 Network Development Program Road Widening Tertiary Roads Ilocos Norte Apayao Road kilometer 0490 plus 00 to kilometer 490 plus 653. So paabante siya doon. Kita natin dito ay eto na ang makikita natin. Ayun na. Binutas-butas na daan hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. So this is supposed to be 653 meters. Pero yung kahabaan nito, wala kayong makikita na kahit na anong road widening maliban sa sinirang shoulder. Ito. Walang Ito. ginawang shoulder at hanggang sa dulo wala kang makitang improvement. So, paano? Ilocos Norte ito. Sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na wala daw ditong ghost project. Ano ito? Kasi sinasabi niya. Hindi ba ito ghost project? Alam nyo, kung ako yung tatanungin tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito eh. Makikita nila ito eh. Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Di ba? Secretary Vince Dizon, ano na? Di ba? Ordinaryo akong Pilipino. Fina-fact check kita. Ayan. Tingnan nyo. Wala man lang improvement. Paano? Sayang ang bayot. Ayan mga kabayan yung una, no. Marami pa siyang nilabas dito. Tingnan natin yung iba. So, ito. Sa Adams. Ayan, Ilocos Norte naman to.
So, sa Adams daw. Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. Ayan, First District pa din kay Sandro. Sako pa rin ni Sandro Marcos. At ito yung isang proyekto. Walang Wala ka, bakal sa wasak, mga kababayan, no? Walang bakal, oh. Call out natin mga troll army ng mga bangag. Pasok mga loyalista nga. Ayan, sabi ni Rona. Gimpayan, Manusor, ayan. loob. Ano kaya masasabi ng mga loyalist dito, guys, no? Ayan, no? Hollow point. Ano pa rin, support PBBM 20, 21, 20, ilang years yun? 2050 daw. Bumagsak doon. Forever At kung daw makikita support nyo, PBBM. kung dito natin naaangguluhan yung camera, dadalhin natin dito yung camera dito. Baka sabihin ng mga loyalist, AI to, ah. Kukuhanan Yan. natin ng pahabang ganyan, makikita nyo Naku, wasak, oh. Ito, oh. Walang bakal, mga kababayan. yung destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos. Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan Yan, sabi ni Rodolfo de la Cruz Amarelli Jr. Galing na daw dito si Vince, walang nakita. ninyo Yun lang. para malaman nyo. Hindi nakita. Sayang ang bayot. Yan, mga kababayan. Marami pa po dito. Ayan, ito 1 million views. Baka yan ang ginagawa ng Wawaw Builder na nagkakahalaga na 96,499,992.55. JC Pinyon Construction Incorporated and Wawaw Builders. Bayad na ito. Nagsimula ito ng June 30, 2024 pero walang sinasabi kung kailan makukumpleto. Ayan, ginagawa pa lang hanggang ngayon. So, umuulan man, masama man ang panahon, gusto natin ng katotohanan, gumawa kayo ng mabuti, maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin ninyo na ninakaw ang pera ng gobyerno. Sayang ang bayot! Ayan. Ito pa. Dito tayo nabudol. Dito sa mga windmill na ito sa Bangi. Oo. Dito tayo nag-isip na magaling si Bongbong Marcos dahil nakapagpagawa ito sa Ilocos Norte ng mga windmill na magbibigay ng renewable energy. Pero hindi pala yun ang totoo. Ang totoo pala, ang nag-conceptualize, gumawa, nag-finance, ay ang Northwind Corporation. Hindi si Marcos. Wala siyang participation dito whatsoever. Kaya, pag nakikita ninyo yung mga windmill nito, ito yung mga dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ibinoto natin si Marcos. Pero, ang totoo, nabudol tayo. Sa ngayon, ito ay pag-aari ng AC Group ng Ayala. Kaya, kung kayo ang tatanungin, fact check, debunk ang naratibo ng mga loyalista na si Marcos ang nag-isip,
nagpagawa at nag-finance sa mga windmill na ito. Hindi yan totoo at yung kanyang interview na nagsasabi na nahirapan silang gumawa nito ay katarantaduhan lamang. Paano? Ayun. Nandito ako mismo para lahat. malaman ang katotohanan. Oo. Paano? Sayang ang bayot! Ayun. So, ano ho masasabi nyo dito mga kababayan? Marami pa dito. Ito pa. Panoorin natin to. Ini-inspection ni Vince Dizon lahat ng mga tulay. Ito, Pumunta tulay na siya naman ng to. Bicol. Yumayanig yung tulay. Pumunta siya sa Negros, sinasabing wala daw tulay. E paano ito? Dito sa Ilocos Norte, sino mag-aakala na ito ay isang tulay? Ha? Naka-geotag ito, pero hindi ko alam kung sino ang may responsibilidad nito. Ito ay nasa Ilocos Norte, sa Pidig, sa barangay Tonoton, dito sa Pidig, Ilocos Norte. So, nakikita niyo? Sandro Marcos, pakipaliwanag ito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspection niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Paano? Sayang ang bayot! Dami mga kababayan, no? Bakit kaya ayaw punta ni Vince Dizon ng Ilocos Norte, mga kababayan? So, may mga comment ako nabasa. Napunta na daw ni Vince Dizon, kaso wala daw nakita. Wala daw flood control ghost project sa Ilocos Norte. Ayan. So, kayo na humusga mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Ayan, tunay na ebidensya na yan. Bago lang ho yan. Ngayong January lang ho yan pinuntahan ni Madarahog mga kababayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe. Anong masasabi nyo dito sa mga flood control projects na So, ito ay nakita nyo nasa- dito sa Ilocos Norte. Marami pa po yan kung gusto nyong makita yung mga flood control ghost project dito sa Ilocos Norte. Puntahan nyo po yung channel niya, Jesus Bosi Doki. Ayan. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.